Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat. At tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong online Bible study. At habang pong hinihintay po natin na makapag-join po ang ilan po sa ating pa pong mga kapatid, tayo po ay umawit dito po sa ating pong naka-flash sa ating screen, Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay nakaharian ditong lantang. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklang. Walang sarili, tirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. At bago po tayo mag-start po sa ating pong opening prayer, minsan pa po tayong umawit dito naman po sa Bayan na Kay Dilag. At after po ay hilingin po natin kay Brother EJ ang ating pong opening prayer. Isang lupaing kainam
magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilang, na tahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit, mga kapatid. At bago po tayo mag-start po sa ating pong pakikinig ng salita po ng Diyos, hilingin po natin kay Brother EJ na pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin mapagmahal, kay dinadakila at kami nagpupuri sa iyo. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong mga salita at makapakinig. Naway bigyan niyo po kami ng magandang connection, internet, ganun din po ang mga anumang mga distraction ay tanggalin niyo po sa aming pag-aaral ngayong gabi. Nawa ay pangunahan niyo po ang gabing ito sa aming matututunan. At ito po ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat, Brother EJ. At muli mga kapatid, magandang gabi po. Evening po. Ngayon po ay mag-i-start na po tayo sa ating pong pag-aaral. Hihanda na po natin ang ating mga Biblia, ang ating pong mga notes, lalo tigit ang ating pong mga puso't isipan. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral. Magandang gabi po mga kapatid. Maayos po ba ang ating audio? Yes po, Brother Wilson. Salamat Brother John. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral na may kinalaman pa rin po sa local church. Noong nagdaan po, isa po sa mga nakita po natin na isang key or susi para sa pagiging matibay ng isang local church at sa kanyang paglago ay yung tinatawag na unity. At nakita po natin na ang pagkakaisa ay ito ang gawa at kapangyarihan ng Espiritu Santo po na sumasa atin pong lahat. Kaya the more we grow at the more na tayo po ay pinangungunahan ng Espiritu Santo, ay nakakamit natin yung pagkakaisa. At nakita po natin na maganda ang naidudulot ng pagkakaisa. Lumalago ang iglesia sa pananampalataya sa pagmamahal sa Panginoon.
biblically speaking po, marami ring mga bagay na pinaalaala si Apostol Pablo sa mga naunang iglesia sa Corinto at sa iba-iba pang mga iglesia na nasimulan sa kanyang ministeryo. At ganoon din yung mga paalala niya sa mga kasamahan niya na mga manggagawa, no, na mga lingkod ng Panginoon. Mga bagay na pinaalaala niya na maaaring maging sanhi naman noong opposite way, no. Instead na tumibay, ito ay ihina, ito ay masisira, o ito ay hindi lalago. Kaya maganda rin na ating pong tignan sa liwanag ng mga katuruan ng salita ng Diyos ang mga bagay na yan, nang sa ganon ay maiwasan, mapagandaan at maharap natin na mayroong katalinuhan sa biyaya at pangunguna ng Diyos sa atin at ng kanyang salita. Pero bago yan, tayo po ay manalangin muli, bagamat nanalangin na ang kapatid na EJ. Mingi po tayong patnubay. Ama, salamat po. Tunay po na itinuturing namin na isang malaking biyaya ang kami po ay magkaroon ng Bible study through online. Salamat po, O Diyos, at mayroon pong ganitong mga pamamaraan kahit po kami ay magkakahiwalay, kami po ay patuloy na pinag-iisa mo. Nang sa ganun po ay makapagpatuloy po kami sa mga gawaing pang-iglesia. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran. Nawa po ay tunay na mapagpala mo, hindi lamang ang individual, kundi bilang isang kalipunan, bilang isang lokal na iglesia sa Valenzuela Christian Church. At ang lahat po ng ito ay aming pinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Meron po akong ilang mga, bagamat alam ko marami pa, pero karaniwan ito yung mga talaga po na nagdudulot ng hindi maganda sa isang iglesia. Minsan ito yung nakakasira or nakakapigil sa paglago ng isang local church. At uunahin ko na po yung sinasabi ni Pablo dito po sa 2 Timothy chapter 4. Atin pong tignan yung mukhang nagpa-flash naman pero bubuksan ko na rin yung Bible ko. Kasi may mga naka-notes po ako dito sa aking mismong dito po sa aking Bible. 2 Timothy chapter 4. At makikita natin yung verse 3 and 4 po. Sabi po rito, 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Alam niyo po, ang isa sa mga panganib na maari po na kaharapin ng isang lokal na iglesia ay ang mga bagay po na pinaalaala o sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sapagkat si Timoteo po bilang isang sabihin na natin na young leader ay iniwan po siya sa Efeso nang sa ganon ay mapangunahan niya sa tulong niya ay mapagpatuloy ang paglago ng iglesia doon sa Efeso.
At dito po ay mayroong mga bagay na sinabi si Pablo kay Timoteo na tila ito ay mga balakid sa paglago ng isang lokal na iglesia. Ito ay walang iba kundi yung tinatawag na maling turo o yung mga maling aral. Bagamat dito ay sinasabi niya yung future tense, sabi niya, sapagkat darating ang panahon. Although during that time, meron na pong mga maling aral na rin. Mababasa natin yan doon sa unang Timoteo, Kapitulo 3, o sa mga sumusunod sa Kapitulo 4. Mayroon na rin pong mga maling aral. Katunayan, ay yan po ang pinakaisang mabigat na nagiging suliranin ng mga local church noong panahon po na yon. Lalo na ang mga nagdadala nito ay mga Hudyo. At kung minsan ay hindi lang mga Hudyo, kundi yung mismong nandoon sa loob ng local church. Kaya sabi niya, sapagkat darating ang panahon. No? At kung ito ay future tense, parang sinasabi niya na mas magiging malala ang magiging sitwasyon sa mga paglipas ng panahon. At sa aking palagay po, ito ay naakma sa panahon po natin. Sapagkat sa panahon natin, hindi kaila sa atin na kanto-kanto, bawat mayroong mga local church. At kung titignan natin, mayroong iba't iba na mga katuruan. Mayroong pong naayon sa Biblia, mayroon namang hindi naayon sa Biblia. Pero ito ang isang mabigat na suliranin ng isang iglesia. Sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ito ay magiging silo doon sa mga siguro nangangaral, nagtuturo. Kapag ka ang nagtuturo ay nag-focus siya doon sa pagdami ng mga miyembro, no? Membership. Kung minsan diyan pumapasok yung compromise. Kung minsan diyan po pumapasok yung nalilihis yung mga bagay na katotohanan. Sapagkat ang ayon dito, ang magiging problema sa mga darating na panahon, hindi lang yung nagdadalang araw, yung nagiging cause, yung nagiging dahilan, bakit nalilihis yung katotohanan. At ayon dito, sabi rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Alam niyo yung sound doctrine, tinatawag ito na healthy teaching. Ito yung tamang turo. Ito yung katuruan na mula sa Panginoon na natutunan ng mga apostol na siyang kanilang pinagpatuloy. Kaya lang, ang magiging problema dito, kung ang layunin mo, ang magiging layunin mo ay yung tinatawag na rapid growth ng members, sabi rito, sa panahon na ito, ayaw nila yung mga tamang turo. Sabi nila, kundi magkakaroon nila ng kati ng tainga, yung itching ears, parang yung kinikilig, yung nagugustuhan nila. Parang ang mga gusto nila lamang na marinig mula sa Biblia ay yung mga magagandang bagay na nakakataba ng puso, na masarap pakinggan sa tainga. Naalala ko po yung kapatid natin na missionary, yung foreign missionary. Actually, siya po isa po siya sa naging malaking bahagi ng aking buhay spiritual. Noong pong panahon na siya raw po ay
nag-evangelize, nag-house to house, napunta po siya sa Bangkal, yung sa may Guagua. Sa may Guagua po, mga malalaki po dyan ay mga Protestant church, Methodist church. In-entertain siya, dahil nung panahon na yun ay pagka-foreigner, medyo very attractive sa mga Pinoy, no? Kaya in-entertain siya at binigyan pa po siya ng pagkakataon na mangaral sa kanilang kapulungan na Methodista ata yun o Protestant church. Kaya nung dumating siya, nagulat siya, napakaraming tao sapagkat nung i-announce na mayroong silang magiging preacher o teacher sa Word of God na isang foreigner, ay even yung mga matagal nang hindi nag-a-attend na mga matatanda ay parang na-challenge sila na mag-attend. Siguro dahil gusto rin nilang makita na isang foreigner yung magsasalita sa kanilang harap. At napakarami raw tao. Hanggang sa labas ng kapilya, napakalaki po noong kapilya nila. At alam niyo po, nung ipinangaral na niya ang ebanghelyo, lalo na ang kasalanan, parang hindi nila nagustuhan. Unti-unti na raw na umalis yung mga tao. Kaya sa pagtatapos ng kanyang mensahe, halos iilan na lang yung mga nakikinig sa kanya. Noon pa po itong aking sinasabi. Actually, ito po ay naibahagi niya rin sa akin nung panahon na kami ay nagkakausap. Kung noon po ay ganun na yung dating ng mga tao, sa tingin ko rin ganyan ngayon sa panahon natin. Ayaw nila yung about sa kasalanan, mga pagkakamali, yung mga correction ng Word of God. Yun ang nagiging problema. Kaya yung iba ay napipilitan na ilihis ang katotohanan at dalhin doon sa maganda na mapakinggan sa tenga. Pero ang totoo, ito ay nagdadala ng maling turo. Kaya nga sabi rito, sabi niya, sapagkat darating ang panahon, at tingin ko ito yung panahon na ito ay lalong masasabi natin na ito'y sa panahon natin. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga. Yun nga, yung gusto lang nila, yung mga magandang mensahe na yun lang ang gusto nilang marinig, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At alam naman po natin yung pita ng laman, ang lahat ng yan ay pawang hindi nakalulugod sa Diyos. Yun lamang ang gusto nila. Kaya yun yung danger sa panahon natin. Not only yung meron naman talaga na mga alam, wala talaga silang alam sa salita ng Diyos. Meron naman na alam nila yung katotohanan, kaya lang lumilihi sila sa katotohanan, alang-alang doon sa pagdami ng kanilang mga miyembro, kahit na alam natin na ito ay wala sa salita ng Diyos. At sabi nga sa verse 4, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha, fables. Ngayon, ang nakikita natin, mga quotation, ibinabaling ng mga magagandang mga quotation, masarap pakinggan, masarap basahin, masarap marinig. Pero ito ay naglalayo sa atin sa katotohanan, sa buhay na nakalulugod sa Panginoon. At yan ang isa sa mga maaaring magpahina sa isang local church. Hindi po dami ang tinitignan ng Panginoon. Although gusto siguro rin ng Diyos na maraming maligtas, pero not membership. Kaya tayo po ay nakatuon doon sa naliligtas. At walang ibang paraan walang ibang katuruan o mensahe para sa kaligtasan kundi ang magandang balita.
Maliwanag yan sa sinasabi ni Pablo sa Roma 1:16. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, ganun din sa mga Grego. At napakahalaga yan na lagi nating binibigyan ng focus, pansin ang tungkol sa magandang balita. At kapag naipapangaral ang magandang balita, hindi maiiwasan na maipangaral ang kasalanan. Sapagkat mauunawaan lamang ng isang tao ang kagandahan ng magandang balita kapag nakita niya na siya isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. Yun yung turning point. At doon ay nagiging interesado siya na marinig niya ang tungkol sa kanyang tagapagligtas. At walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Sabi sa Gawa 4:12, there is no other name under heaven. Walang ibang pangalan na ibinigay sa sanlibutan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya napakahalaga. Maging noong panahon na tipunin ni Pablo ang mga unang mga lingkod ng Diyos, yung tinatawag na elders, doon sa Gawa, no? Doon sa Gawa, chapter 29, bagamat ito ay napagdaanan natin, pero gusto ko lang tignan natin yung panganib na maaaring dumating. Gawa 29 o Gawa 20. Dito simula sa 29. Ito. Sabi niya, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulian. Kaya nga kayo magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapaalala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon, pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. In-illustrate ni Paul yung mga nagdadala ng maling aral na mga ganid na lobo. Sabi niya dito sa verse 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Inihalintulad niya ang mga nagdadala ng maling katuruan, maling aral, no, sa ganid na lobo. Sapagkat ini-illustrate ni Paul dito yung damage, yung maaring mangyari sa isang lokal na iglesia. Hindi naman sila mukhang lobo eh. Hindi po 'yon. Hindi yung para silang mabagsik. Hindi 'yon ang ibig sabihin ni Pablo rito. Kasi kung ganoon ang dating nila ay maaring hindi na natin sila tatanggapin. Ang sinasabi niya rito ay yung damage, yung maaring mangyari sa isang lokal na iglesia. Kapag ang isang lokal na iglesia ay nakapasok ang mga nagdadala ng mga maling aral. Kaya ang sabi niya, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Meaning, wala silang pakialam. Whether ang pagtitipong ito ay para sa Panginoong Diyos, nakalulugod sa Diyos, kalooban ito ng Diyos, wala silang pakialam. Basta
More on basta ang importante, nagtitipon sila, umahawak sila ng Biblia, nagagaya nila ang mga gawain. Wala silang, kaya nakakatakot po na maranasan ng isang lokal na iglesia ang makapasok po ang mga nagdadala ng maling aral. At yan ang nagiging dahilan bakit kung minsan tayo po ay nagsisikap sa ating iglesia na nag-aaral tayo ng lubos sa Biblia. Sa iba po kasi, babasahin lang yung Biblia, pero mangangaral sila kung ano yung gusto nilang ipangaral. At very danger po yan. Kaya nga sabi ni Pablo, aking talastas. Kaya si Paul, meron siya pong discerning power. No? Yung nakikita niya yung mga bagay na mangyayari, yung mga bagay na pwedeng harapin ng isang mananampalataya, ng isang local church. Sabi niya, aking talastas, for I know this. Although during that time, meron na eh. Pero mas alam niya na pag alis niya, ibig sabihin, pag wala na talaga yung nagpoprotekta, yung may malasakit sa iglesia. Sabi niya, papasok sila. Ito ay yung kanina ang problema ay doon sa mga listener. Dito naman ay ito mismo talagang mga nagdadala ng maling aral. At ang sinasabi pa niya, kaya dapat maging aware tayo, ang sabi niya, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. The danger nito pong yung panganib na ito ng isang local na iglesia tungkol sa mga maling turo, no, yung damage nito pinapakita ni Pablo na parang isang ganid na lobo na walang ititira. At ang danger pa po nito, minsan hindi ito yung parang umaatake. Ang sabi niya, ito ay manggagaling sa inyo. Sometimes dyan sa ating kapulungan, yun ang very danger po rito. At ang purpose niya is to attract people only sa kanyang sarili. Hindi para sa Panginoon. Kasi sabi niya, magdadala ng mga followers sa kanyang hulihan. Kaya kung i-imaginein mo ito, may dala siyang maling aral, pero very attractive siyang makisalamuha. Sabihin na natin, napakagiliw niyang makipagsalamuha, ma-attract ka talaga to follow Him, not the Lord. At very danger yon. Kaya, ito yung isa sa mga panganib. Maging si Apostol Pedro ay nakita rin niya ang katotohanan ito, itong panganib na ito na maaaring kaharapin ng mga iglesia noon pagkatapos nila at hanggang ngayon. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1, ang sabi ni Apostol Pedro, sabi niya, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim na mga makapapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Although dito, nagsabi si Peter ng present. Sabi niya, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan. Present yon.
na mga bulaang propeta. Nagaya naman sa inyo, present din yon, magkakaroon ng mga bulaang guro. At yung pag-entrance nila, it is secretly. Hindi naman nila sinasabi yung kanilang layunin. Ang sabi rito, papasok ng lihim, secretly and disguisedly. Naka-disguise sila. Pero ang daladala nila ay maling aral, kaya tinawag silang mga bulaang guro. At ito ang masakit. Verse 2, sabi rito, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Parang i-accuse yung mga tamang turo. At ang nakakalungkot dito, sabi niya, and many shall follow. Kaya nga, sa panahon natin, although siyempre lahat tayo gusto po natin dumami tayo. Pero yung naliligtas, not in the way na membership. Kaya ngayon nakikita ko, minsan nanonood din po kasi ako ng talagang nakikita natin yung mga tinatawag mega churches, talagang napakarami nila. Pero sabi nga ng isang comment, many people, but the most important is absent. That is the Lord Jesus Christ. Kaya parang sinasabi ng salita ng Diyos, where are 2 or 3? Parang konti lang yun eh. 2 or 3 are gathered in my name. I am in the midst of them. Ang nakikita kong importante po ay yung kahit unti-unti lang yung paglago natin sa bilang. Ang mahalaga, kasama lagi natin ang Panginoon sa ating mga pagtitipon, pag-aaral. Kasi talagang ito po yung pinaka-danger ng isang local church. Kaya pagka po ang salita ng Diyos ay pinalitan ng mga opinyon ng mga matatalinong mga tao, ang pundasyon ng iglesia ay hihina. At pagka ang pundasyon ng iglesia ay hihina, ito ay magiging marupok at maaari itong masira. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mga personal na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nag-aaral personally, nagtutuon tayo ng pansin sa salita ng Diyos. At kung meron mang nagtuturo sa atin, maganda talaga, mayroon po tayong Bible. Kaya nga yan po yung reason bakit ini-encourage natin ang bawat isa na mayroon pong Biblia sa tuwing tayo ay mayroong mga pag-aaral, sa tuwing tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos. Sinisikap natin na ang mga bagay na naituturo sa atin ay maliwanag natin na nakikita sa Biblia. Sapagkat kung hindi po tayo magiging mapanuri, yun po ang isang nakakalungkot. Kaya napakahalaga nito. Kaya dito rin po sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 3 and 5 regarding po dito sa maling aral, no? Na isa po sa mga panganib na maaring kaharapin ng isang local church, yung mga wrong teaching. Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6, 3 and 5, sabi niya, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo
at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanigalian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala. Maliwanag po dito na ang bawat isa po na miyembro ng katawan ni Kristo ay matuto tayong mag-recognize noong mga nagdadala ng aral na magaling at aral na hindi na umaayon sa aral ng ating Panginoon. Yung mga sound teaching. Sabi niya, kung ang sino man ay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, kailangan na matuto nating i-recognize, no? Masala. At sa paanong paraan po, yung ating personal na pag-aaral, pakikipag-aral, yung mga katuruan na natututunan natin. Maganda po na nananatili tayo dyan. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, ang mga pahayag na ito na sa mga panahong darating, at tila ang panahon na yan ay mas lalong malala sa panahon natin. Kaya dapat po tayo mag-ingat. Sabi nga sa Efeso 2, dito sa Efeso 2:20, pagka po kasi napasukan tayo ng mga maling aral, tandaan natin, umihina ang pundasyon ng ating lokal na iglesia. Sa kabila naman, pagka tayo ay nakakasala o marunong sumala ng mga magagaling na aral, lalo naman tumitibay ang pundasyon. Tandaan natin ang paglago ng isang gusali ay nakabatay sa kanyang pundasyon. At ang ating mga pundasyon ay ang mga katuruan na mula sa Panginoon na pinanghawakan ng mga apostol na siya naman kanilang mga tinuro sa pamagitan ng sulat at sa pamagitan ng kanilang pangangaral. Ang sabi dito sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 20, sabi niya, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Mga kapatid, napakahalaga po na mapag-aralan natin. Kaya ito yung sa tulong at biyaya ng Panginoon, ito yung sinisikap natin. Bakit meron po tayong mga ganitong mga pag-aaral? Salamat sa Diyos kahit magkakahiwalay po tayo. Magkakalayo tayo. Nagkakaroon tayo ng opportunity na makapag-aral sa mga salita niya. Sapagkat ito po yung magiging pundasyon na ang panulo kay si Kristo. Ang ibig sabihin, ang mga katuruan natin ay laging nakasentro sa ating Panginoon. Hindi sa ating kalipunan, hindi sa ating mga o kung kanino man. Sapagkat ang matibay na pundasyon ay nagmumula sa mga turo na iniwan ng mga apostol at nakasentro ito kay Kristo sa magandang balita, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sa kanyang pagbabalik muli. Kaya it is a very challenging po sa atin na maglaan po tayo ng mga panahon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Una po yan, tandaan natin yung maling aral ang siya pong nagpapahina sa pundasyon ng isang local church. Sapagkat hindi po sinusukat ang matibay na iglesia sa dami ng mga tao.
nasusukat ang matibay na iglesia sa mga katuruan na kanilang ini-embrace, pinangahawakan, pinaniniwalaan, pinamumuhay. Yun ang isang matibay na iglesia. Secondly, isa pa po na maaring makaharap na suliranin ng isang iglesia. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi po, ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo. Ang address ng letter is a church in Corinth. Kaya mga taga-Korinto po, ito po ay isang place. Ang Korinto ay isang lugar kung saan ay nakapag-missionary journey si Paul at maraming mga sumampalataya sa magandang balita at na-form sila as a local church. Kaya sila po yung sinasabi niya rito na I beseech you, brethren. Kayo ipinamamanhikan ko sa inyo, mga kapatid, yung mga plurality sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Not for Him. Hindi yung pakiusap niyang to hindi galing sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. Yun yung unity. Not only unison, unity. Pinag-aralan natin yung unity. It is a deeper, no? Hindi siya uniformity, hindi mga panlabas, kundi within. At ang nagdadala nito ay ang Panginoon, ang Espiritu, ang kanyang mga salita. At huwag, sabi niya, magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi kung kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang pag-atol. Gusto kong pansinin natin dito sa English, sinabi niya kasi, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no division. Yun po yung 1 second na maaring makasira, makapigil sa paglago ng isang local church, yung tinatawag na division within. Minsan merong division na nakikita eh. Yung nakikita mo dahil talagang magkahiwalay. Sometimes ang danger yung division within. Yung magkakasama sila pero may mga pagkakampi-kampi o pagkakabahagi. Yun ang danger. Yung hindi naman sila, magkakasama sila sa isang local church. Maaring sila ay tunay na mga Kristiyano, kapatiran, no? Pero ang problema, meron division. Ako ang now-observe ko sa division sometimes is caused noong hindi pare-parehas na level ng pananampalataya. Minsan talaga merong mga matured, merong mga immature Christian. Kaya dapat yung mga matured Christian, sila yung tutulong, magpaparaya o mag-iintindi doon sa mga immature. At yung mga immature naman, maganda, makinig sila doon sa mga matured. Kasi marami pa silang mga bagay na hindi alam sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relasyon sa Panginoon. Medyo mahina pa sila sa spiritual, pero nakakasira. Kaya kailangan yung mga mature, iintindihin yung mga immature, pero yung mga immature, dapat naman silang makinig doon sa mga mature. Kasi kung hindi, magkakaroon ng division within. At yun ay pagmumulan ng magiging mahina ang patotoo ng isang iglesia. Masisira yung testimony ng isang iglesia. Kaya napakahalaga nitong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi yan yung na-experience nila. Sabi sa verse 11, sapagkat ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo mga kapatid ko,
na mga kasambahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Siguro yung mga immature Christian, pinipilit nila yung sa kanila, tama sila, dahil yun yung gusto nila. Pero yung mga mature Christian, ito yung, at pagkaganyan, mayroon talagang division within. Kaya ang pinaka-the best way ay yung mga matured, paalalahanan sila, at yung mga immature naman ay makinig sa mga payo ng mga matatanda sa kanila sa pananampalataya. Sapagkat ang layunin lamang nila ay maproteksyonan ang iglesia. Yan, sabi rin sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 3, sabi ni Pablo, sabi niya dito sa Kapitulo 3, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu. Pansinin natin yung salitang pagsakitan. Endeavoring to keep. Parang merong pagka sinabing pagsakitan o endeavor, parang ito'y kahit na mahirap, alang-alang doon sa pakikiisa ng Espiritu, yung pagkilos ng Espiritu, alang-alang sa pagmamahalan ng isa't isa na bunga ng Espiritu. Kahit mahirap minsan, ay sinisikap natin na tayo ay nagkakaisa. Sapagkat tayo iisang katawan. Ang problema, sabi nga sa Pilipos, ito ang nagiging problema. Talagang makakagawa ang dyablo, makaka-penetrate ang dyablo na guluhin tayo, magkaroon ng division within, kapag ganito po ang nangyari. Pilipos 2. Versikulo 3:4, sabi niya rito, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Ginamit po rito yung let nothing be done through strife or vainglory. Para lang mataas yung sarili mo. No, sabi niya. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Ang ibig sabihin po nito, minsan kasi may mga bagay na ito yung gusto natin, pero alam natin na makaka-apekto ito sa ating lokal na iglesia. Ito yung ibig sabihin nito. Hindi yung kung ano yung gusto natin, gagawin natin. No? Kailangan magkaroon tayo ng accountability, responsibility and accountability. Meron tayong pananagutan. Bawat isa po sa atin ay mayroong pananagutan na kailangan natin pangalagaan ang gawain ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, magkakaroon ng kaguluhan at bukod doon, imbis na pagpapala, ay pagpapalo ang tatanggapin ng bawat isa po sa atin. Kung hindi tayo matututo na magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang problema yung sarili. Kapag ang sarili ang gusto mong papurihan at hindi ang Panginoon, yun ang nagko-cause noong tinatawag na pagkakampi-kampi o tinatawag na division within. At ito yung sumisira sa iglesia. Kapag ang pride, no? yung pride,
Yung gusto mo mataas ka. Kapag yun ang ninais natin at yung kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Yung jealousy yun eh. At ang fellowship ay namamatay pagka ganon. Kaya ang division, ito ay yung pagkakampi-kampi, ang sinisira nito ay yung katawan mismo. Imbis na ang iglesia ay labanan ng kasalanan, ang nangyayari ang isa't isa ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kaya napakahalaga rin na panalangin natin ito. At matuto tayo, paano natin ito mapagtatagumpayan? Pagka natuto tayo na laging ang papurihan natin ay ang Panginoon. Sabi nga, whether you eat or drink or whatever you do it to the glory of God. At mga kapatid, kapag tayo naman ay nagpailalim sa kalooban ng Diyos, sabi nga ng ating Panginoon, ang kalooban mo, Ama, ang siyang masunod, hindi ang kalooban ko. The greatest example nitong paksa natin na ito ay ang ating Panginoon. Hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Bagkus ang tinignan niya ay tayo na makasalanan. Kaya ang sabi niya doon sa Gethsemane, Ama, wag ang gusto ko ang mangyari, kundi ang gusto mo. Dahil nakita ng Panginoon ang napakabigat na responsibilidad niya para iligtas ang taong makasalanan. Pero ang ating Panginoon, hindi niya tinignan ang kanyang sarili. Tinignan niya ang iba. Kaya naman, napag-isa niya. Sabi nga, napag-isa niya yung Hudyo, yung Hentil, yung Grego sa isang katawan. Kaya sabi niya, wala nang Hudyo, wala nang Grego. Kayong lahat ay iisa na. Yung pagpapakumbaba. Kaya sa Romans 16, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat dito sa Romans 16, verse 17-18, ang sabi niya, yun din ang pakiusap niya. Sabi niya, ngayon ipinamamani ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at na mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Although ito ay naka-address doon pa rin sa mga nagdadala ng maling turo. Pero doon sa 17, sabi niya, tandaan ninyo ang mga pinanggagalingan ng pagkakababagi. Yung nagiging cause ng pagkasira ng isang iglesia. Dahil na lang sa kanilang mga sariling pagnanais, yung tinatawag na flesh desire, para maitaas, maitanyag yung kanilang sarili. Kahit alam nila na hindi yun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Parang sinasabi ni Pablo rito, tandaan ninyo, meaning maging aware tayo doon sa mga tao na yon. Sapagkat sila ay hindi makakatulong sa paglago ng iglesia, kundi sila ay makakasira sa pagyabong, sa paglago ng isang local church. Kaya maganda na magkaisa tayo. Pangatlo, dito sa 1 Timothy chapter 3, ito yung mga pinag-aralan din po natin ito eh. Yung mga qualification ng mga leaders po. 1 Timothy chapter 3, dito sa 1, although 1 to 7 ito, pero ilan na lang po yung basahin ko. Sabi po niya, a bishop, verse 2,
A bishop then must be blameless. Yung bishop po rito, ito yung mga elders. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, sawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mayanawan ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kausayan. Alam niyo ang isa pa po kasi na failure o maaari po na maging cause ng pagkasira ng isang lokal na iglesia, hindi lamang po yung maling aral, hindi lamang po yung mga sabihin natin na nagiging cause ng mga division, kundi ito pong mga yung tinatawag na pamumuhay, lalo-lalo na po ito sa mga leaders. Kapag ka po ang mga leaders ay mayroon po silang tinatawag na mga yung moral na kasalanan. Kaya ang isang leader, napakabigat po ng qualification niya. Above reproach. Ibig sabihin, mabigat po yon. Pero yun po ang kailangan. Kasi kung mayroong immoralidad, kung mayroong mga hindi maganda, babagsak po. Hindi lang po sa mga leaders, even po sa bawat isa po sa atin. Kung mayroong mga ganito po, kaya nga mayroon po tayong mga panuntunan na biblical. Pagka po may mga ganyan na mga nagiging cause. Kaya nagkakaroon po tayo ng tinatawag na church discipline to protect the church. Kasi kung hindi po, masisira talaga ang iglesia. Lalo na kung hinaayaan natin. Kaya dapat ay titignan po rin natin ito. Kaya siguro si Solomon kasi mayroon siyang sinulat regarding po rito sa Kawikaan chapter 14 verse 34. Dito sa Proverbs 14:34, sabi rito, ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutsaan sa alinmang bayan. Although ito ay about sa paghahari, no? Haring Solomon, sabi nga siya yung pinakamatalinong tao, no? Nakita niya na yung pamumuhay na matuwid ay nalilip yung isang bansa o isang bayan na pupuri. No? Subalit, ang sabi niya, ang kasalanan ay nagdadala naman ng maling impresyon, kakutsaan ng alinmang bayan, sabi niya. It is applied to our local church. Kung mayroon sa atin na mga namumuhay na sa immoralidad at wala tayong action regarding diyan, mapupulaan po ang ating iglesia. Kaya dapat maging maingat tayo sa pakikipagrelasyon, sa pakikisalamuha sa mga tao. Hindi yung sabi nga bara-bara. Kasi malaking kakutsaan po yon sa ating iglesia. Parang naalala ko noon yung sa isang kapatid natin, sinasabi niya meron siyang kilalang pastora, pero yung pastora ay meron siyang kinakasama mismo doon sa mga member nila na hindi niya naman talaga asawa. Medyo hindi maganda po yon. Kaya maging maingat po tayo sa ganon. Isa po ito sa mga maaaring magiging malaking kasiraan sa iglesia na pipigil sa paglago ng ating iglesia. Sapagkat ahatulan ng tao ang Panginoong Hesus. Parang siya yung ahatulan sapagkat ang iglesia ay ang kanyang katawan. Kaya, and lastly, siguro last na lang po ito, ano yung mga nakita natin na mga maaaring sisira po sa ating local na church?
maling aral, yung mga division, pangatlo yung tinatawag na mga kasalanan, no? Yung mga immoralidad, yung mga ganung bagay ay napakalaking lahat tayo nagkakasala, pero yung ganun na mga bagay ay talagang sisirain niya ang ating iglesia. At kauli-uli yan dito sa Roma 12. Roma 12, ang sabi rito ni Apostol Pablo, Romans 12, dito sa verse 2. Although sa verse 1, kung babasahin natin yung verse 1, ang konteksto kasi nito ay ang pagpapaalala ni Pablo sa mga taga-Roma na yung kanilang spiritual na kalagayan, no? Na dahil sa kahabagan ng Diyos, sila ay naligtas. Parang sabi niya, kaya nga mga kapatid, di pinamamani ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Actually, yun talaga yung worship eh. Hindi yung umaawit ka lang, no? Hindi yung dumadalo ka lang. Yung pamumuhay natin ang siyang tunay na nagdadala ng tinatawag na diamante ng pagsamba o yung jewel of worship. Yun po yung pagsamba eh, yung paghahandog ng ating mga buhay sa Panginoon. Hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi sa araw-araw ng ating buhay ay inahandog natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga bagay na kalooban niya. Sabi niya, iyon yung katampatang pagsamba. At ito yung isang bagay pa na sinabi ni Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alam niyo ang isa rin na malakas sumira sa isang local church, yung tinatawag na worldliness. Yung pagiging makasanlibutan. Ano po ang ibig sabihin nun? Alam niyo, para tayong bangka. Ang isang church ay bangka na nasa gitna ng karagatan. Yan ang kalagayan ng isang local church. Banal siya na nandito sa sanlibutang makasalanan na ito. Pero ang isang bangka na ito, ligtas siya, matibay siya, susulong siya. Huwag lang papasok ang tubig sa dagat sa bangka. Pagkat pumasok ang tubig sa dagat sa bangka, ang bangka ay ihinto at kung minsan ito ay lulubog. Yun yung worldliness. Yung mga tinatawag na sistema ng sanlibutang ito. Yung mga makamundo, yun yung tinatawag dito na huwag kayong magsiayon. Ibig sabihin, kaya nga sabi nila, ba't ang mga Christian, bakit kayo mga Christian? Kami Christian din kami, bakit kami gaganito kami, naggaganyan kami? Parang gumagaya na rin sila sa sistema ng sanlibutan. Nagba-Valentines, yung mga ganun po, maraming mga bagay na minsan hindi nila maintindihan. Bakit kayo, hindi kayo ganyan? Sabi ko, hindi kasi kami nakikiayon sa sistema ng mundo. Kasi pag pumasok ang mga sistema ng makamundo sa loob ng iglesia, doon nasisira na ang iglesia. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus din, doon sa unang 1, no? Sa sulat pala ni Juan, sabi niya, 1 John 2:15-17. Sabi niya, 1 John chapter 2, and 15. Although favorite verse ko rin ito,
at memorize na verse ko, yung love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love the Father is not in him. Sabi niya, sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito yung at sabi niya doon sa 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Parang pinagpapalit mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong sariling pita, yung flesh, yung lust of the flesh, yung gusto ng laman. Yung parang natataas yung sarili mo. Yun yung pita ng laman, yung mga makamundo. No? Lust of the eye, ito yung na-attract yung mata mo sa mga bagay na makasanlibutan, makamundo, gawain. At hindi lang yon, yung pride of life. Ito yung magiging parang nagyayabang. Yun yung right term siguro. Pride of life yon. Ang sabi rito, wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Mabigat po yon. Ang nakakatakot doon, ang Diyos nakikita niya yon. Hindi natin matatago yon sa Diyos. The love of the Father is not in Him, sabi niya. Mas gustuhin ko na yung mawala na ang lahat. Ang pag-ibig lang ng Diyos ang manatili sa buhay. Sa tingin ko ay masasabi ko na ako'y matagumpay. Ganon din sa ating iglesia. Sapagkat ang pagiging makasanlibutan, bukod sa ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Ang sabi sa Santiago, Kapitulo 4, siguro dito na rin ako magwawakas. Medyo maaba na rin yung 9:20. James, dito sa James chapter 4, verse 4, sabi rito. Sabi niya, kayong mga ngalunya, di ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging away ng Diyos. Mga kapatid, not only the love of God ay hindi mo mararanasan, ikaw ay magiging kaaway pa ng Diyos. Kaya mahalaga na ang ating iglesia at ang iglesia tayo po yon ay mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Iwalay sa sistema ng sanlibutan ito. Sa akin, marami sa mga naging pamangkin ko, sila ay mga naging Christian din po, hindi sa pamangkin na kapatid, mga anak ng kapatid ko, sa mga ibang mga kamag-anak namin. Kasi may mga dibo-dibo sila. May mga candle pa, merong mga kung ano-ano pa. Minsan yung mga anak namin na invite, pero maganda naman sa mga pamangkin ko na kasama natin sa church at mga anak ko, sila mismo ay hindi sila kumbaga ay sinasabi kaagad nila na hindi sila pwede. Ganon din sa akin, ganon. Maraming hindi nila naintindihan. Yung iba mga Christian din eh. Sabi na bakit kami? Sabi ko, pinoproteksyonan namin ang aming iglesia. Pagka ganon ay at ngayon nakikita ko lahat na pagka may Teachers Day, kung ano man yung mga day, dumami ng dumami, lahat sila, ganun na yung mga gawain nila lagi sa church. Nawa ay wag makapasok sa ating sanlibutan. Ang ating tunay na pagpupuri at pagsamba, tandaan natin, nasa pamumuhay po natin. At napakalaki, sabi nga, pagka ang tubig sa dagat ay pumasok sa bangka, lulubog po yun. Ganon. Kaya napag-aralan po natin ngayong gabi, pagpaumanin nyo kung naging mahaba po, hindi ko na kasi natihati.
Talagang diniretso ko na. Ang dami pa akong mga illustration. Hindi ko na po sila kinuwento dahil maaba. Pero ito po yung mga bagay na nakita natin biblically na maaaring makasira, makapigil sa paglago ng isang local church. O kumbaga sa katawan, ito yung mga magiging sakit, no, na magdudulot upang humina ang katawan. Ito po mga bagay na ito, yung maling aral, yung pag-aaway, no, yung division, yung mga kasalanan, lalo na po yung mga immoral na pagkakasala, although lahat ng kasalanan ay nakakahinayan sa isang iglesia. Ang apat, yung sanlibutan, yung makasanlibutan, yung worldly, yung nakikigaya tayo sa sistema ng mundong ito. Kaya nawa po ay ang bawat isa po sa atin ay tulong-tulong po tayo na pangalagaan natin ang katawan, no, ng Panginoon. Kung paanong yung mga sarili natin ay inaalagaan natin. Yung mga sarili nating katawan, inaalagaan natin. Gusto natin maging malusog, no? Kung ano-ano minsan na mga bitamina na iniinom natin, mga gamot na iniinom natin para gumaling, no? Kung mga ehersisyo, mga iba-iba, mga diet o kung ano-ano man na ginagawa natin para mapanatili nating malakas ang ating mga sariling katawan, ay naway ganun din po ang maging pag-iisip natin sa ating local church. Proteksyonan po natin ang ating local church sa mga maling aral, magkaisa po tayo, magpakumbaba tayo, sundin natin ang kalooban ng Diyos, at layuan natin yung mga tukso, mga kasalanan na maaring ihila sa atin para magkasala tayo, na makakasira sa ating lokal na iglesia. At higit sa lahat yung mga makasanlibutan, makamundo na mga pag-aaliw o mga pagtitipon na makamundo. Iwasan po natin yan. Bagkus tayo ay mamuhay na may kabanalan kung saan tayo ay tinawag ng Diyos upang tayo ay kanyang pakabanalin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong salita. Salamat at nadama po namin ang iyong proteksyon, ang iyong pagmamahal po sa amin bilang isang lokal na iglesia. Alam po namin na nilayon mo na matutunan namin ang mga bagay na ito upang makabahagi kami sa pag-iingat ng iyong iglesia. Para ang iyong iglesia ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Maging matibay at higit sa lahat, ito'y unti-unting lumago. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Tulungan mo po na matanim po ito sa aming mga puso, maliwanagan ang aming mga puso at isipan, at higit sa lahat, ito po'y sundin namin ng may pagpapasakop at pagpapakumbaba na nakalulugod po sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang Valenzuela Christian Church. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless po, at baka po meron tayong mga katanungan po. Po, salamat po sa Panginoong Diyos. At katulad po ng nabanggit po ng kapatid, sa ating pong mga napakinggan po sa pag-aaral po natin po ngayong gabi, baka meron po tayong mga katanungan at tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Sige po mga kapatid, huwag po tayong mahiya po kung meron po tayong gusto pong itanong po sa ating pong napakinggan po. At
At sa mga susunod po ay patuloy po tayo po ay nag-aaral pa rin po patungkol po sa church. At nawa sa mga past at mga present lesson po natin ay patuloy po na ito po ay nagiging maliwanag po sa atin. Sige po, bago po tayo manalangin, magwakas po at hilingin kay Brother Jim ang ating closing prayer. Baka meron pa po tayong mga katanungan. Okay po, salamat po. Marahil po yung ating pong silence po ay nagkakahulugan na naging maliwanag po ang ating pong napakinggan. At salamat po sa Diyos at sa mga kapatid at ganoon din po sa ating pong tagapagturo na nagdala po ng mensahe po. Ngayon po tayo po ay magwakas po sa isa pong panalangin. Hilingin po natin kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. Magandang gabi mga kapatid. Malakas ba ang Yes signal? po, Brother Jim, dinig po. Okay. Tayo po ay mananalangin na po. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka, at pinakamakapangyarihan po sa lahat. Salamat pong muli sa pagkakataong pinagkaloob nyo na kami ay magkatipon through online. Salamat sa internet connection na maganda na ipinagkaloob nyo sa bawat isa na dumalo sa pagtitipong ito. At salamat din po sa kapatid na patuloy po ninyong ginagamit na naghahayag ng iyong mga salita. At ngayong araw na ito po, ang mga napag-aralan po namin ay ay matanim sa aming mga puso't isipan upang ang iglesia po ay patuloy na mag-mature at malaman namin ang aming mga dapat po naming gawin. At sa mga kapatid na dumalo, kayo rin po ang patuloy na manguna rin sa kanila at ibalik niyo po ang pagpapala rin po sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening po sa ating pong lahat. Bawat isa. Ay, good evening. See you Good evening. Sunday po. Bro, nahanap kayo ni Nanay Teresita. Oo nga, po. wala, hindi ubra. Napakahaba ng traffic sa bro, sa NLEX. Oo nga. Luwasan na nung mga mga long weekend eh. Kaya Actually, sila Sister Maricel, patapos na ng dating. Oo, Buti na Kaya nga sinabi ko, baka hindi na kayo makakapunta dahil sobrang kaya hindi na sa babawi nila sa susunod, bro. Kasi talagang napakahaba sa pa lang nasa EDSA pa lang. Napakahaba na ng traffic. Ang lakas pa ng ulan nung bandang hapon. Kaya gano'n Oo nga. DJ, good evening. Good evening po. Brother Jason, wala Brother Jason dito. Parang birthday ni Brother Jason nakaraan. Wala siya ngayon sa online natin. Brother Wala Jason. po si Brother Jason, wala po sila. Wala. Hindi sila wala silang ngayon eh. Hindi sila naka-online. Sila lang yata ang hindi kasali sa online ngayon. Okay. Kompleto lahat. Okay. Kumusta lahat kayo mga kapatid? See you on Sunday. Sa Sunday wala tayong men's. Okay. Oo. Late din kami. Sabi nga, usapan natin diyan, makagaring kami nga alis. Balikan na. Baka matapit din, pauwi na yung mga mga bakasyon. Kaya
Pag-pray natin na maaga kayo makarating. Oo, pag-pray natin bro. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye po. Sir Venus, Brother EJ. Malapit ka na, Sis Venus, birthday. Okay. Bye-bye. Ay, Sister Lani. Oo. Si Brother Ivan ba nandyan? Ando kanina, nandyan sila kanina. Naka-online. Okay, bro. Kumusta na kila Doktora kay Mandy? Okay. Oh. Naka-online sila, nando sa kwarto. Mag-iwalay kayo. Oo. Sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. God bless.